Hello po, good morning! Ako po si Saituan. Welcome back sa aking channel. Sa ngayon po, nandito tayo sa trabaho at maaga tayong pumasok ulit. At unang-una, ako po yung nagpapasalamat sa inyong lahat sa mga suporta nyo at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel. Pakisuportahan nyo naman po ang channel ko at pakipindot nyo ang bell button para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. But anyway, wala na tayong marami pang intro. Kahapon napanood ko po yung live nila Kati Kram at saka ni Ka John, saka ni Dave, saka yung kasama niyang isa pa. At ayun nga, yung napag-usapan nila ay ayun, nakapunta na sila sa barangay at nagkausap na sila sa barangay at nagkapirmahan na sila sa barangay. At ayun, naging clear na yung lahat-lahat. At meron lang mga pakiusap ang Kati Kram, ang Manalastas family. Meron lang po silang pakiusap. Mamaya po sasabihin ko kung ano yung mga pakiusap nila. So ngayon guys, yung kanilang problema tungkol sa pera, sa lahat-lahat na nagamit ni Dave, lahat po ay ayon, ibinigay na po ng ni Tatay Tikram kay Dave, at yung kapirahan ng mga sinasabi ni Dave ay ayun, ililipat na rin sa bank account ni Dave. At tapos na po yung kumbaga tapos na yung kanilang relasyon bilang ampon ni Kati Kram si Dave. So wala na po sa poder si Dave ni Kati Kram at ayun, wala nang pananagutan si Kati Kram kung ano man ang kay Dave. Wala na po siya doon, labas na siya doon. So at naging maayos naman po ang kanilang pag-uusap. At ayun, may mga konting inamin si Dave sa mga katanungan ni Ka John. At ayun, naliwanagan naman po ang lahat. Sa lahat ng mga sinasabi ni Dave, based doon sa napanood ko, ay hindi naniniwala si Lola Manalastas kay Dave. Ang sabi ni Lola, hindi ako maniwala dyan, hanggang salita lang yan. Kasi nga, sabi ni Ka John kay Dave ay, so ito Dave, malinaw na sa atin na tapos na yung ating mga ganitong bagay, na clear na natin lahat. At ikaw, wag ka nang magsasalita ng kung ano-ano pa. At nangako itong si Dave na hindi na raw siya magsasalita ng mga hindi magagandang salita laban sa mga manalastas. Kaya bago sila nagtapos ng usapan, si Lola ay hindi talaga siya naniniwala sa mga sinasabi ni Dave na sa pangako ba na hindi siya magsasalita, mananahimik na siya. Ayaw ni Lolang maniwala doon. Personally guys, sa bilang tagahanga ni Kati Kram at nasubaybayan ang isang paslit na inampon ni Kati Kram, hindi rin po ako hindi rin po ako naniniwala doon sa mga binitawan na salita ni Dave. Ayun. So, maraming mga comment doon na sabi nga, alam mo Dave, pera lang yan. Kung ang habol mo ay pera, ayan, ibinigay na sa iyo ni Kati Kram lahat na hiniling mo. At yung mga halahas na sinasabi na maraming nawala, at ayun, tinanong si Dave ni Ka John kung ano bang nangyari doon sa mga alahas na yon. Kasi yung mga alahas na nakita nila Kati Kram, yun lang talaga daw yung mga alahas. At hindi rin nila alam kung nasaan yung iba. Kaya yung dating mga sabi-sabi na kinuha nila Kati Kram, mga pinag-interesan, bla bla bla, ganun. Tinanong mismo si Dave kung ano ba talagang nangyari doon sa alahas na sinasabi. Ang sabi naman ni Dave ay na-misplace lang daw yun. So,
ang dami talagang mga bagay na nabitawan si Dave ng hindi maganda laban sa Manalastas, at iyon ay kahihiyan ng Manalastas family dahil sa siyempre pagbintangan ba naman silang kinuha nila yung mga alahas at interesado. Siyempre kahit sino ay medyo sasama ang loob, lalo't lalo na hindi naman nila kinuha, at saka kayang-kayang bilihin yun nila Kati Kram yung mga bagay na yun. Saan ba nanggaling yung mga yun? Kundi, di ba, kung di dahil din kila Kati Kram, hindi rin din naman makikilala si Dave kung hindi dahil kay Kati Kram. O, di ba? Kaya, bakit naman yun pag-iinteresan nila Kati Kram or family Manalastas? At ayun nga, nangako si Dave na lahat na sinabi niya ay totoo. Kung meron man ay yung mga una raw na mga nilabas ni Dave ay meron nagdidikta sa kanya at inamin yun ni Dave, kaya lang hindi na nila isiniwalat kung sino man yun sa kanilang live. Hindi na isiniwalat ni Kajon. Ayaw na rin niyang sabi pa ng kung sino-sinong pangalan. Basta ang importante sa kanila ay nalaman niya na mayroon sa likod ni Dave ng mga panahon na yon na sumusulsul kumbaga. So, ayun guys. So, ngayon, itong si Brother Jose ay nabanggit din ito ni Kajon doon sa kanilang live, dahil itong si Brother Jose, ang bibig din kasi nito ay sumusobra din kasi. At buti nga mababait itong Manalastas family kasi alam mo, pwede siyang kasuhan ni Kati Kram tungkol sa mga sinabi niya na tungkol sa mga alahas na sinasabi daw ni BJ para daw sa bank account at para daw makakupit itong si Kati Kram, ang sabi daw ni Brother Jose. Kaya ikaw, Brother Jose, wag kang masyadong lalo na yung mga ganito, mga sensitive na bagay, mahirap magbintang kung wala ka naman resibo. Oo, mapapahamak ka sa mga sinasabi mo, lalong-lalo na ito ay napaka-sensitibong bagay, yung sabihin mo na kaya inilipat ni Kati Kram yung pera para makakupit. Yun ay talaga ay maling-mali yung ginawa mo doon. Mabuti nga, mababait itong mga Manalastas family at ang gusto lang nila ay humingi ka ng public apology sa kanila dahil doon sa mga binitawan mong salita. Mahirap kasi talaga guys yung magpadalos-dalos ka minsan kasi ayun, mga reactors, mga ako minsan guys, nag-iingat ako sa mga sinasabi ko dahil ayaw kong yung bang middle lang tayo. Tsaka yun nga ang mga paulit-ulit kong sinasabi na kung ano yung nakikita ko, yun lang din naman yung aking sinasabi. Hindi katulad ni Brother Jose na wala naman siyang resibo, na talagang nangungupit itong si Kati Kram, pero binanggit niya sa kanyang vlog. So, yun ang hindi maganda. So, ngayon guys, hindi ko talaga makalimutan si Lola. Paulit-ulit talaga niyang sinasabi bago sila mag-end sa kanilang live na hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ni Dave na yung mga pangako ba. Kasi sabi ni Dave, hindi na raw talaga siya magsasalita. Kaya kung meron man daw tayong maririnig pang mga ibang salita, ay yun daw ay hindi galing sa kanya. So, kaya si Lola naman hindi siya naniniwala. Sabi niya, hindi ako maniwala dyan, sabi naman ni Lola. At ayun guys, ang pakiusap lang naman ni Kati Kram ay ng Manalastas family ay yung mga reactors, yung mga kahit yung mga yung parang kampi ba kila Kati Kram or kampi kila Dave, kailangan ay umistop na at tapos na yung
yung portion na yon sa kanilang dalawa, tapos na. So yung mga yung bagay na yon ay huminto na po yung mga reactors, at lalong-lalo na ingat po kayo sa mga binibitawan po natin ng mga salita. Pero minsan kasi nobody's perfect, alam mo. Oo, katulad ng ginawa rin ni Brother Jose. Akala naman ni Brother Jose siya ay magbabiral sa sinabi ay sa pagbibintang niya na yon. Oo, dahil mahirap talaga, guys. Maaari ka talagang anuhan ng kaso. Napaka-sensitive na bagay yung pagbintangan mo yung isang tao na nilipat para makakupit. Hindi talaga maganda yon. Kung wala ka naman resibo, pwede kang magsalita kung may resibo ka. Pero kung wala kang resibo, huwag kang basta-basta magsasalita dahil ikakapahamak niyo po yan. So yun, Brother Jose, maghingi ka ng public apology tungkol sa sinabi mo kay Katikram or sa Manalastas family. At doon naman sa sinasabi na laptop ni Dave na ilang beses lang daw niyang nagamit at ginamit na ni Kajon sa pag-i-edit. Ayun, ang sabi ni Dave naman doon, sinabi niya na ilang beses lang daw talaga niya yun na nagamit. At ayun nga, para sa akin naman ay wala naman problema kasi alam mo kasi ang mga ganitong gamit, mga gadgets, guys, nasisira yan kapag hindi mo talaga yan ginagamit. Kahit yung cellphone, bumabagal yan kapag hindi mo siya ginagamit. Nakakapagsabi ako niyan kasi may gamit akong minsan talaga hindi ko talaga siya nagagamit dahil sa gusto ko talaga, ang ugali ko kasi gusto ko talagang bumili lang pero hindi ko naman siya kailangan. May ugali kasi akong ganyan na bibili ako ng cellphone, bibili ako ng laptop or iPad kahit hindi ko naman kinakailangan, basta gusto ko lang siyang bilhin at lang yan siya sa bahay. Bumabagal siya talaga, guys. Bumabagal siya kapag hindi talaga siya nagagamit. Kaya mas maganda talagang gamitin yung isang bagay, yung katulad ng cellphone, iPad, computer, mga ganyan na bagay, kailangan talagang gamitin natin kasi nasisira yan, bumabagal talaga ang mga ganyan. Katulad ng isang cellphone ko, siguro kahapon ko lang yun binuksan. Ang bagal niya talaga, pero nung binili ko yun, sobrang ganda niya. Kaya ngayon, unti-unti ko siyang ginagamit para bumalik yung sigla. Kumbaga, ganun talaga yung mga ganyang bagay. Kahit sa washing machine, ref, i-unplug mo yan, wag mong gamitin, masisira yan. Kaya dapat talagang gamitin at gamitin yon. So ayun naman, ibinigay naman sa iyo yung laptop, Dave. So wag ka nang magkwenta kung ayun ay nagamit man ni Kajon sa pag-edit niya. Okay lang naman yon dahil kumbaga family mo na rin sila dati. Pero ngayon, labas ka na sa kanila, so sana nga huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano para hindi ka na kumbaga hindi ka na makuhanan ng butas na kung ano-ano pang pinagsasabi mo. Panindigan mo yung pangako mo kay Katikram bilang nag-alaga sa'yo or bilang kumupkup sa'yo nung ikaw ay nasa sitwasyon na hindi mo akalain na ngayon ay nagkaroon ka ng malaking halagang pera. Pero ang pera, kapag ang pera nawawala yan. Oo, saglit lang yan. Kahit ilang milyon pa yan, saglit lang yan. At ayun, matuto kang tumanaw ng utang na loob sa mga taong dapat mong tanawin. Katulad kay Katikram na ikaw ay inalagaan, katulad kay Kuya Martin na unang-unang siya ang kumupkup sa'yo. So anyway, guys, hanggang dito na lang muna. At maraming salamat sa inyo. Uulitin ko po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe nyo po, paki-suportahan nyo po at paki-pindot nyo po ang bell button para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. So maraming salamat po at ingat po tayo palagi. God bless. See you on my next video. Bye-bye.